morning guys. So, gising na naman ako ng sobrang aga. Kahit na umiinom na ako ng sleeping pills, siguro gawa na rin ang body clock ko. Every 5 o'clock talagang automatic. Nagigising ako. And then, coffee time. I'm outside again kasi tulog pa yung asawa ko at yung mga anak ko. I don't want to disturb them. Gusto ko lang kayo bigyan ng quick background bakit ako napunta sa Taiwan around 2015. Around 2015 pagka-graduate ko nag-work muna ako sa Pinas ng 6 to 8 months, then nag-apply ako to Taiwan as a factory worker. Ang una ko naging work is QC ako ng HTC sa Taoyuan. Doon ko nakilala yung mga kaibigan ko until now. Until 2025, kaibigan ko pa rin sila. Sila yung matuturing ko parang as in talagang tinuring nila ako na sister. Doon mo rin siguro sa Taiwan, doon mo rin marirealize kasi I'm just 20 years old. Doon mo makikita yung iba't ibang ugali ng tao. Wait lang, nililipat ako kasi medyo maaraw sa pwesto ko. Malalaman mo yung iba't ibang ugali ng tao, kung paano ko makikisama, yung pasensya mo. Siguro mapapayo ko lang sa mga first timers, sa mga gusto mo abroad. It's not, hindi lang sa Taiwan, even sa ibang bansa, is yung pakikisama. Pakikisama sa mahabang pasensya. Kasi hindi lahat ng tao isasang-ayon sa ugali mo. Hindi lahat din ng tao is mag-a-adjust para sa'yo the way you want. Sa Taiwan kasi may makakaroon kang minsan na walang pake, kahit tulog ka pa, mag-iingay, as in yung walang pakialam sa'yo, yung natutulog ka pa, oras ng tulog nyo pa, maingay, nagdadabog, kung kumilos is akala mo pero ganun talaga sila. As in, yung parang hindi naman nila sinasadya, pero ganun sila kumilos na tas may mga makakaaway ka nga na hindi kayo basta makakapag-adjust agad sa ugali ng isa't isa. Ang kailangan mo lang is pasensya, and then siguro na rin is ipag-pray mo. Ang masasabi ko lang sa'yo is always mag-pray ka na ilayo ka sa gulo. Kasi alam mo, kapag nag-away kayo sa Taiwan, dalawa kayo mapapauwi, hindi lang ikaw. Kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Andun din yung may makakaroon kang malikot ang kamay. Oy, hindi ko sinasabing may karoon ako malikot ang kamay. Pero as in sa ibang kwarto, may malikot ang kamay, yung ganun na nababalitaan namin, may agawan ng jowa, yung alam mo ba yun, yung mga ganun kabitan na nangyayari. Hindi lahat ng akala mo mabait sa una is hanggang sa dulo is mabait. Alam mo ba na sa Taiwan, nung nag-work ako sa Taiwan, mas na-realize ko na ang unang manglalaglag sa'yo is kapwa mo Pilipino. Ang unang hihila sa'yo pababa is kapwa mo Pilipino. Na-realize ko yun. Kasi alam mo ba, yung ibang Taiwanese, ang tamang term is not Chekwa. Taiwanese ang tamang term sa mga Taiwan people. Is, alam mo ba, kapag sila pa magtatanggol sa'yo. Kaso lang, pag nagustuhan ka talaga ng Taiwanese, alam mo ba, kahit na first impression nila sa kanila. Kung sa unang tingin nila is tanga-tanga ka, mahina ka, hanggang sa huli umuwi ka, ganun ang tingin nila sa'yo, hindi magbabago yun. Lalo na kapag may sip-sip na Pinoy. Pag may sip-sip na Pinoy, alam ba, gagawin nila lahat para mapasama ka sa ibang Taiwanese, para mapasama, para as in, ewan ko ba. Kaya mapapayo ko lang siguro is more patience, saka wag agad susuko, sayang naman, 'di ba? Ang daming 6 months, 3 months na homesick, umuwi agad. Sinayang niyo yung pagkakataon niyo na mag-work na nung nag-start ako mag-apply, alam mo ba, gumigising ako ng around 2 AM, pila para sa pila namin ng 4 o'clock. Tapos ang haba-haba ng pila para lang sa tapos uuwi ka lang, gawa ng hindi mo bet ang kasama mo. 'Di ba? At para naman sa mga may saltek na karum diyan, may kasama.
be ano naman kayo, be sensitive, be sensitive the people around you, be kind. Hindi masamang maging mabait sa kapwa, alam niyo ba 'yun? Maging mabait kayo, walang bayad ang pagiging mabait. Walang masama sa pagiging mabait. Be considerate sa kapwa nyo kasi alam nyo ba na realize ko yung mga nakasama ko, may iba't ibang pinagdadaanan sa buhay. You know, may iba't iba silang pinagdadaanan sa buhay na hindi sila agad makakapag-adjust sa'yo. You know, yung iba dyan, yung asawa nila, ganto ganyan, yung pamilya nila, pasakit, ganun, ganyan. Lahat ng pera pinapadala, walang natitira sa kanila, tapos nagkakautang pa sila. Alam niyo yun, yung ang daming kwento ng mga iba't ibang OFW na parang marirealize mo na parang, wow, ang swerte ko pala. Doon ko na-realize na, grabe, ang swerte ko pala kahit papaano kasi ganito ang buhay niya doon. Kaya siya nag-abroad kasi wala siyang choice, walang ganyan, ganyan, ganyan. Kaya ang masasabi ko lang sa tao, be kind. Be kind, guys, be kind. 'Di ba? As in, dito mo rin makikilala kung sino pa yung mga maka-Diyos. Eto, wala akong pero napapansin ko lang kung sino pa yung mga maka-Diyos, mga sila pa yung madalas na manghahamak sa'yo. Wala. Para sa akin lang to sa ko lang to, point of view ko lang to, sa experience ko to. Na kung sino pa yung mga maka-Diyos, mga sila pa yung mga taong mga hamak sa'yo, pagchichismis lang ka sa likod ng buhay mo. 'Di ba? So, bilang kung gusto mong maging kung gusto mong maging OFW, hindi lang sa Taiwan, sa iba't ibang parte ng bansa, kung gusto mong maging OFW, lakasan lang mo lang loob mo. Saka pray ka lang, pray. Lakas ng loob at pray. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Huwag mong hayaang apakan ka ng ibang tao. Huwag mong hayaan. Lalo na kapag hindi mo kaya maipagtanggol sarili mo dahil hindi ka marunong magsalita ng salita nila. Dahil hindi ka makapag Chinese. Ay, Diyos ko po. Ang kaya masasabi ko lang sa'yo is 7 years akong OFW. Alam mo ba yun? Ang dami ko nakilala iba't ibang tao. Andun yung may sobrang bait, may sobrang pero lahat yun, 'di ba? May mga taong akala mo sobrang taray sa una, tapos sila pa pala yung magiging kaibigan mo, kung sino pa yung mga nakaaway mo ng una, sino yung mga nakabangayan mo, sila pa pala magiging kaibigan mo hanggang huli, sila pa magtatanggol sa'yo. Alam mo ba yun? Yung ganong mga bagay. Kaya masasabi ko lang sa inyo, kung gusto nyo maging OFW, tatagan nyo ang sarili nyo. Tatagan nyo ang sarili nyo, huwag kayong basta papadala sa homesick. Homesick, lang yan, 2 hours lang away from Pilipinas, call, may tawag na. 'Di ba? Para to sa future nyo, hindi lang para sa isipin nyo ang future nyo. At eto na rin, tip ko sa inyo, please, mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyo ipadala lahat sa Pinas. Kasi ang daming OFW na umuuwi na walang-wala. As in, yung tatatan nila sa bahay, wala. Kasi ginastos ng kasama nila sa bahay, ginastos sa asawa nila. Wala silang ipon. Uwi silang walang ipon. Para sa akin, mag-ipon kayo. 'Di ba? Kumuha kayo ng insurance, bumili kayo ng bagay na bumili kayo ng gold, bumili kayo ng bahay, bumili kayo ng lupa. Invest from yourself. At saka mag-enjoy kayo. Lumabas kayo. Huwag niyong mukmukin na yung asawa niyo siloso, ayaw ng ganto ganyan. Enjoy your life mga te. Wag work ng work, enjoy lang kayo. Wag mag-enjoy kayo sa buhay niyo. Yun lang ang masasabi ko. At eto na, last, please, be kind. Yun lang, gusto ko lang maging chika with chika with sermon. Chika with sermon lang naman tayo. Yun lang guys. At saka please, huwag kayong maging kabit. Please, kung alam nyong may karelasyon na yung tao, huwag kayong hahayaang maging kabit. Huwag kayong sisira ng pamilya ng iba. Para lang panandali ang saya. Please lang. God bless you all. Sana lahat ng OFW lahat ng gustong makapunta is makapasa kayo. God bless all. Bye-bye. Yun lang mga chika babes.